Nasabo naman sa Senado ang ilang opisyal ng gobyerno dahil sa reklamo ng ilang OFW na tila iniwan sila sa ere sa kasagsagan ng gulo sa Middle East. May express report si Mean Los Baños. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. Yan ang hamon ni Senator Erwin Tulfo sa mga kawani ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs na nakadistino sa Middle East na apektado ng gulo ng Amerika, Israel at Iran. May mga natatanggap daw na sumbong si Tulfo na walang sumasagot sa mga hotline ng mga naturang ahensya kaya walang maasahang tulong ang ilang OFW. Kailangan yung tumulong. 24/7 sabi ng Pangulo, dapat kayo bukas. Hindi yung, kung hindi pa tatawag dito, kung hindi pa tatawag mga senador, tsaka pa lang kayo bubuksan ninyo mga telepono ninyo. I understand, natatakot lahat po tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan? Yan ang trabaho na pinili ninyo, so panindigan na ninyo. Bago yan, magkasamang dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ang magkapatid na Tulfo. Binasa ng chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo ang mga reklamong natanggap ng kanyang opisina mula sa mga OFW. Ang sumbong nila, nauna pa raw umabsent at magtago ang ilang staff ng DMW, OWA at DFA sa gitna ng giyera. Dito nga sa Bahrain, may advisory sila na close sila bukas March 1. This was several days ago. Sino ang sasagot sa amin, mga multo ng OWA dito sa Bahrain? Hi Lord, na lang, bahala sa amin. So ibig sabihin, yan nga po, marami ang ganun na nauna pang magsarado ang opisina ng OWA or DMW or DFA, nauna pa at mag-absent. Depensa naman ni DMW Secretary Hans Kakdak. Ang instruction po ngayon, all hands on deck. Those are my exact words. Everybody, walang mag-a-absent. Everybody should be there. Let's put ourselves in their shoes. Tatawag ako emergency, kinakabahan ako, walang sasagot, walang mapuntahan. What does it tell you? Pinabayaan kami ng gobyerno. Paliwanag ni Kakdak, March 1, isang araw matapos mangyari ang unang pag-atake sa Middle East, agad silang nagpulong kasama ang mga labor attaché. Kaya tiniyak niyang nagtatrabaho ang mga tauhan nila. Nakita ko po sa sarili kong mata sa Zoom call yung tao natin sa Bahrain, labor attaché natin at welfare officers. But nevertheless, Mr. Chair, we will look deeper into this. Ipinakita rin sa pagdinig ang ilang OFW na nananawagang makauwi na sila ng Pilipinas. Katulong ko sana ako makauwi na sa Pilipinas. Ako natutulog. Mag-isa lang ako dito. Bawat po pagsabog ng bomba sa Raffy, ramdam na ramdam po dito yung pagyanig ng buong bahay sa Raffy. Yung trabaho ko po, sir, kailangan ko pong gawin. Yung paglalaba, pagpaplansya, araw-araw po yan sa Raffy. Sa rooftop ko po yan lahat ginagawa. Kaya yun po yung nakakatakot. Ayon kay Kakdak, tuloy-tuloy ang pagtulong ng gobyerno sa ating mga kababayan sa gitnang silangan. Katunayan, nasa 2,000 OFW na raw sa Middle East ang kanilang natulungan mula sa pagbibigay ng pagkain, matitirahan, financial assistance, hanggang sa pagpapauwi dito sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.